Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Pag-usapan nga natin ito ang lumabas na ulat tungkol sa pagtutulak ng Amerika matapos na bumisita ang kanilang US State Department Secretary na si Marco Rubio at nakausap si Bongbong Marcos Jr. patungkol sa proyekto na tinatawag na Pax Silica Initiative or PSI. Ano ba itong Pax Silica Initiative? At ano ang epekto o mga implikasyon sa ating bansa at sa ating mamamayan? At papaano natin ito haharapin bilang mamamayang Pilipino? Okay. Ang Pax Silica Initiative po ay proyekto ng Amerika na itinutulak nung nakaraang taon pa dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Itinutulak ito nila Donald Trump at ng gobyerno ng Estados Unidos sapagkat ito po ay defense, military, and security project combined. Hindi lang po ito civilian initiative na parang magtatayo lang ng negosyo. Ito ay war industrial component, mga kababayan, na sinasabi na kunwari ay para lamang sa pagbubuo ng pinakamalaking artificial intelligence sa buong Asia-Pasipiko o baka one of the biggest artificial intelligence center ito. Ang itatayo, di umano ng Amerika for 99 years ay parang teritoryo nila ang lugar sa may New Clark City na umaabot sa mahigit kumulang 3,000 o mahigit pa na sa 3,000 ektarya. Mga kababayan, una ang narinig natin ay 1,700 hectares pero ngayon aabot ng closer to 3,000 to 4,000 hectares ang i-develop na lugar dyan sa may New Clark City sa Central Luzon, mga kababayan. So, nakaangkla po ang Pax Silica Initiative sa defense and security and military interest ng Amerika. Yan ang katotohanan. Pero para hindi halata, idinaan nila ito sa Department of Trade na kunwari ay magtatayo ng military and civilian industrial complex in more than 3,000 hectares na pagmamayari ng Pilipinas na property pero ipapagamit sa Amerika. Hindi pa malinaw ang agreement, 99 years, mga kababayan, almost 1 century. Parang nagbigay tayo niya ng teritoryo natin sa kanila. Wala pang terms of reference pero iyon po ang mga lumulutang na mga inisyal na impormasyon. Ang EDCA or yung Enhanced Defense Cooperation Agreement ay ginagamit ng Amerika ang ating mga military camps. Ang mga kampo militar ng Pilipinas, pumapasok sila at naglalagay ng mga kagamitang pangdigma at mga military equipment nila sa iba't ibang kampo ng Pilipinas. Pero hindi nila kagaya dati na mayroon silang extraterritorial and extra sovereign authority sa kanilang nasasakupan like Subic Military Base, ang Clark Military Base at iba pang mga military bases dati nila sa Pilipinas. Pagkatapos po na na-abrogate o napawalang bisa ng Senado at ng gobyerno ng Pilipinas noong 1991, ang US and Philippines Military Bases Agreement ay pumasok na po sa mga patingi-tingi, padiskarte-diskarte na military agreements, kunwari, na hindi military bases lang. Halimbawa, na unang pumasok ang Visiting Forces Agreement 3 years after na ibinasura ang USRP Military Bases Agreement. At huwag din natin kalimutan na mayroon pang RP-US Military or Mutual Defense Treaty of 1951. At ito ay mahigit 70 taon nang umiiral at hindi pa nare-review. No? Dapat nga naibasura na ito sapagkat 70 years ago pa mahigit ito o 75 years na umiiral itong RP-US Military or Mutual Defense Treaty, MDT. Maliban po sa umiiral na RP-US Mutual Defense Treaty na siyang sinasabi na pumapayag ang Pilipinas na magkaroon pa rin po ng military and security interventions and interaction ang Amerika sa Pilipinas, basta wala lang physical and actual direct military basing,
inikutan nila ito at pinasok nila ang Visiting Forces Agreement. Ang VFA po ay pinagtibay ng gobyerno ng Pilipinas through the Senate ratification noong 1994. Subalit ito po ay walang counterpart ratification sa US Senate. Nasa na ganun po ang antas ng mga pagkakaroon ng kasunduan sa mga tratado or treaty and bilateral agreements. Pero ito ay executive agreement lang on the part ng Amerika during the time of US President Bill Clinton. So pagkatapos ng VFA or Visiting Forces Agreement na pwede po pumasok within 15 to 30 days ang mga tauhang militar ng Amerika, itinulak nila ang EDCA. Kay Noynoy Aquino naman ito. Enhanced Defense Cooperation Agreement, kung saan parang may military base sila pero sa loob ng military camp. Yun. So pinayagan po ito ng mga na sumunod na administrasyon hanggang kay Marcos Jr. umabot na yata sa 12 or 13 ang EDCA sites. Wala kasing open public discussion tungkol dito na ina-update sa mamamayang Pilipino at nagre-report ng gobyerno on a transparent level sapagkat malinaw po sa ating saligang batas na walang puwersa militar o kagamitang militar, armas nuklear ang papayagang pumasok sa Pilipinas unless ito ay may malinaw na kasunduan at mga pagkakaroon ng bilateral legitimate agreements. Ayun nga, may pagkatapos na naibasura na ang USRP Military Bases Agreement, 3 years after pumasok ang Visiting Forces Agreement. Pwede sila mag-R&R sa Pilipinas, mga tropa nila. Sumunod po ang EDCA. At ngayon, ito ang Pax Silica Initiative. So para makita po natin ang pagkakadugtong nila. Ang AI po or Artificial Intelligence ay sistema ng mga computers na malalaki. At ito po ay nagkakaroon ng parang data processing center. So yung mga Google, mga Wikipedia, lahat po ng mga search engines at lahat ng functions ng internet dumadaan sa isang sistema ng data processing sa terminolohiya ng teknolohiya ng computer. So malalaking mga machine ito ng computer na magkakaroon ng processor at ang requirement po nito kung itatayo ito, malalakihan ito at kailangan ito may karoon ng cooling system. Kasi nga umiinit ang mga makina kapag mabilis ang pag-andar sa milyon-milyon na mga data na pinoprocess. Diyan ilalagay ang mga machine. At ang requirement nito ay tubig. At ang estimated na mga eksperto na nag-o-observe nito, kagaya ng Philippine Century Strategic Study Center nila Kamintong Laurel, ay aabutin ng 1 million liters per day ng potable water, hindi lang simple tubig na iniinom at maiinom natin. Yun po dapat malinis Hindi pwede tubig alat o hindi pwede na maruming tubig, masisira ang mga makina. So ang ipuput up na AI Industrial Complex or AI Center, the biggest in the Asia Pacific or halos sa buong mundo, baka itong i-compete nila sa AI Center ng China. Ang China po, inilagay nila sa ilalim ng dagat at mayroon silang proseso na ang tubig mismo sa paligid ng mga makina ay hindi umiinit ang mga machines, no? Kung anong teknolohiya yan, na-discovery at na-proseso at na-develop yan ng bansang China. Napakalaki din po ng AI capacity ng China. Kaya nga mabilis ang kanilang mga internet, data, and mga digital and internet-based na mga sistema ng teknolohiya. Ngayon, dito ang Amerika magkukumpit at gagamitin ang Pilipinas. At ang Pax Silica Initiative, isa yan sa paglalagyan nila. Ano po mga epekto nito? Una, magkakaroon ng napakalaking epekto sa pagka-requirement ng tubig na malinis para magkaroon ng cooling system na hindi mag-overheat at hindi masisira ang mga computer machines na malalaking ito. Diyan kung matutuloy ito. At uulitin ko, 1 million liters ng tubig ang gagamitin na malinis. Hindi lang basta-basta tubig. Ang epekto niyan, mawawalan po ng tubig supply sa pang-inom ang maraming mga lugar o halos lahat ng mga lugar sa Central Luzon at bahagi ng norte ng bahagi ng Metro Manila. Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela
at pati po bahagi ng mga Pampanga Tarlac. Sapagkat yan po ang panggagalingan ng tubig na gagamitin. So hindi pa po ito malinaw kung ano ang gagawin ng gobyerno ng Pilipinas kapag itinuloy ang proyektong ito. That's number one issue. Yung environmental impact nito at ang pagkakaroon ng epekto na rin po sa pangaraw-araw na buhay ng mamamayang Pilipino. Dahil i-prioritize yan, multi-billion dollar po na industry ang ipapasok nila. So, it will require, alam po natin na ang buong mundo, the Earth has around 73.5% tubig. Subalit, 3% lang po ang potable water o tubig na pwedeng mainom ng tao. Kailangan mo pang iproseso ang mga tubig sa buong mundo. Mantakin mo 73.5% of the world's component ng Earth ay tubig, subalit 3% lang halos ang pwedeng maiinom ng tao. Lalo na po dito sa Pilipinas na mahina ang ating public water system para po matulungan na magkaroon ng malinis na tubig na magagamit at maiinom ang mga tao, tapos maglalagay ka ng isang multi-billion na US industrial computer system na ang requirement ay napakalaki ng impact sa environmental implications sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. More or less 1 million liters a day of clean water ang para kailangan magpalamig nito. Isang taon yan, mga kababayan. So that means 365 million liters of water ang kailangan sa isang taon. Naku, my goodness. Mawawala ng tubig supply ang maraming mga bahagi ng Metro Manila, bahagi ng Central Luzon, mga kababayan. Kung hindi ito pag-aaralan ng maayos, kung itutulak talaga ito ni Marcos Jr., mukhang nag-commit na siya dito ng patago kay US President Donald Trump through, hindi lamang sa kanilang phone conversation, kundi pati na rin po mismo dito kay US State Department Marco Rubio, without the knowledge and full public transparent discussion sa taong bayan na ito ay magkaroon ng mga public hearing, public forum upang mapakinggan ang mga epekto, benepisyo at ang mga kapahamakan na idudulot nito kapag nakita ang lubusang pagtalakay nito sa publiko. Pangalawa, maliban sa environmental impact nitong Pax Silica Initiative, questionable din po ang ating proposal na 99 years ay pagmamay-arian o kukontrolin ng Estados Unidos at ng mga negosyo nila ang almost close to 4,000 hectares ng lupain na pagmamay-ari ng mamamayang Pilipino through the government-owned area sa Nuclear City. Samantalang kailangan po nilang bayaran yan sapagkat yan ay industrial, military, civilian development programs na kailangan magkaroon ng solido at makatarungang benepisyo ang taong bayan. So that's another big question. Ito ba ay iniikutan nila ang dati na ginamit nila na USRP Military Bases Agreement na umabot po ng mga more than 50 years or almost 50 years nila bago bitawan ang mga properties o pagmamay-aring lupain ng ating bansa at ng ating teritoryo. At ito, kapag nagkaroon sila ng ganyang karapatan na manatili at ikokontrol na parang pagmamay-ari nila hanggang umabot ng 99 years with open renewal provision, parang nagbenta tayo ng parang nagbigay tayo ng libre ng ating teritoryo sa sarili natin mismong pamamaraan na naglumuhod tayo para pumasok itong Military Civilian Industrial Complex project ng Amerika na Pax Silica Initiative, pero walang pakinabang idudulot sa taong bayan. Di ba? Kailangan nilang magbayad dyan, pero ang question napakahaba ng 99 years para i-give up natin ang territorial and sovereign right and authority natin dyan sa karapatan natin tungkol sa lupaing pagmamay-ari ng ating bansa at ng taong bayan. So, issue ito ng ownership and status of our territorial and sovereign authority and right over our own land. At ito ay napakalaking issue at usapin dahil may constitutional effect ito kung gagawin niya ni Marcos, na parang namimigay tayo ng libre sa dayuhang bansa, sa dayuhang puwersa
ng mga negosyante at mga military industrial development programs na ito without the advantage and clear retention ng authority natin, sapagkat para magiging teritoryo nila yan. Sa loob ng halos 100 taon, ang 4,000 hectares, close to 4,000 hectares, na area dyan sa New Clark City sa Central Luzon Region. So, dalawa na, no? Environmental and ecosystem impact nito dahil sa requirement ng clean water na aabot daily ng 1 million liters or close to 365 million liters a year na clean water source para palamigin ang mga makinaryas na itatayo sa AI or artificial intelligence na sinasabi and computer industrial complex na ito. Number 2, yung pagmamayari ng lupa teritoryo natin. At number 3, mga kababayan, hindi rin malinaw na tayo ay priority para sa trabaho dahil ito ay security and industrial complex at parang extraterritorial area ng Amerika. Ito sila magtatakda ng mga pwedeng pumasok, sinong pwedeng i-hire, at sino ang pwedeng magtrabaho dyan sa kanila. It's not automatic na lahat ng Pilipino ay magtatrabaho at bibigyan ng priority on employment. That's another issue. Ang labor support para po lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Supply chain po ito kasi ang mga produkto dyan, mga semiconductor and mga kagamitan na ginagamit sa mga pangdigma na teknolohiya, mga bomba, mga missile, pwedeng i-process po nila dyan. Iba-iba na po ang mga gagawin nilang mga bahagi ng war, industrial, and technology on defense and security na ipapasok nila. Kapag nakuha na nila, ito ang area ng New Clark City na napakalaki, napakalawak ng area na yan, 4,000 hectares halos, ang kukunin nila. And it will be given to them almost free for 99 years or 100 years and more. So, nakita po ninyo itong kabaliwan na ito, mga kababayan. And hindi po ito ipinapaliwanag sa atin na gagamitin ng Amerika ang Pilipinas muli para dito magmumula ang supply chain ng kanilang mga war technology, ang mga pagproseso ng semiconductor components at iba pang bahagi ng pagkumpleto ng kapasidad ng kanilang mga bomba at mga armas pangdigma ay pwedeng iproseso dyan. At huwag ninyong kalimutan, mga kababayan, na una na pong itinulak noon ni Marcos Jr. through kay through kay Babes Romualdez, ang ambasador ng Pilipinas sa Amerika, na parang siya pa ang spokesperson ng American government rather than protecting and promoting the interests of the Filipino people sa bansa sa Amerika. Itong si Babes Romualdez, I think second cousin ito ni Bongbong Marcos Jr. Tinutulak niya na dito gawin sa Pilipinas ang pinakamalaki na hub or pagawaan at deposituhan ng mga armas at bala at mga bomba na pinoproseso para sa war supply chain ng Amerika. Ito na yata ang gusto nilang gawin dito sa Pax Silica Initiative. Yung dati pinopropose yun sa Bataan o kaya sa Subic area ni Babes Romualdez. At hindi po ito tinatalakay. These are the matters that need public consultation, public forum, at kailangan po ito maintindihan ng taong bayan upang tayo'y makagawa ng tamang paninindigan. Ako personally tumututol ako dito sa Pax Silica Initiative. Pati sa EDCA kasi ito ay nagpo-promote ng digmaan at ginagamit tayo para magiging processing plant area tayo, deposituhan tayo, kargahan tayo, unloading tayo, at supply main chain tayo sa mga armas pang-nuclear, pangkagamitang bomba, missile, at lahat ng war technology ng Amerika sa malaking bahagi ng Asia at Pacific region ay gagamitin nila ang Pilipinas, which they cannot simply do the same way sa bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Japan, South Korea, at iba pang karatig bansa natin. Pero dahil nagpapakatuta ng tunutudong gobyerno ni Marcos, we are now into the area na bumabalik tayo muli, na direkta tayong nagiging tuta na ng Amerika at nagiging kasangkapan pa sa kanyang maruming plano ng pagkontrol ng industriya ng digmaan at ng mga kaakibat na industriya ng negosyo sa war technology and war industrial complex. At kaya, ganyan ang pagtrato ng China sa Pilipinas, dyan sa issue ng South China Sea. Why?
Dahil nakikita na ng China kung ano ang purpose ng pagpayag ng Pilipinas dito sa ganyang mga project, yung EDCA na lumalawak, yung pagpasok ng maraming war technology and war supply ng Amerika sa Pilipinas na parang dito lang naka-standby, which is actually a forward military technology deployment. At ngayon itong PACSELICA initiative na kunwari Artificial Intelligence and Computer Center for data processing lang, hindi tayo maniniwala dyan. That is not how the American na pagkabalahura at diskartidor, that is not the way American conduct their business against sa mga kalaban nila, at that is not the way they treat us na, ay, para lang ito sa computer processors, para lang ito sa Artificial Intelligence Center. No way. Oh, di ba nauna na sinabi ko na gusto nila magkaroon dito ng processing plant and hub, the biggest hub ng kanilang supply ng mga bala at bomba, halos sa kalahati ng bahagi ng mundo dito nila gagawin sa Pilipinas. At biglang sumulpot ito, ang PACSELICA initiative. Pag-usapan pa natin ito, ang karugtong ng mga bagay na nakikita natin ay pinagtataksilan, ibinibenta, at ipinapahamak ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno ang sambayan ng Pilipino. Dahil muling umaalagwa at muling lumalawak at lumalakas ang pangingialam ng Amerika ng mga hakbang, lalo na po sa interes nito sa digmaan at negosyo ng digmaan. At pumapayag naman ang gobyerno ni Marcos Jr. Abangan po ang iba pa mga talakayan with Ka Eric sa ganitong usapin at mga issue. Magmatyag, maging maalam, at manindigan. Kaya natin po ito tinatalakay. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa advokasya at paninindigan para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino, mabuting totoong tunay na gobyernong namamahala para sa kabutihan ng mamamayan at lumalaban at itinatakwil ang korupsyon at pandarambong. Maraming salamat muli. Ito po, si Ka Eric, mabuhay po kayo at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.